Glory to God, glory to Christ Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Banal na Diyos, dakilat makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa oras na ito, patuloy pa naming pinupuri, niluluwalhati, na dakilat sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Lobi mo nawa na kami po ay inyong samahan sa dahong ito, at muli pong iyon at yung mapagpatugimalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan, pagalingin ang mga may karamdaman at sakit sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang mga nangihinat na bibigatan, inyo pong pag-aaming palakasin sa pangalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingan itataas, inyo pong tugunin at pagkaloob sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang mabuting balita ang ating ihahatid upang ito mabigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensaheng ito, na siyang maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng Panginoon. Ibigay natin sa Diyos ang palakpak Kwaresma na may kasamang papuring pagsigaw sa Diyos. Ayan, may narinig ako, God bless you. Anyways, meron po akong idudugtong sa inyo.
no? Na dapat ito ang magiging sambit lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. God bless you. Jesus loves you. And the Holy Spirit strengthens you. Pakiulit po nitong mamalakas. God bless you. Jesus loves you. Holy Spirit strengthens you. Pakisabi po sa inyong katabi, friendship. God bless you. Jesus loves you. Holy Spirit strengthens you. Purihin natin ang Palapag Kwaresma. Ayan. Ating tunghayan ang mabuting balita. Medyo mahaba po ito, pero pipili po ko ng mga pinakamagandang talata na ipapatid ng ating Banal na Espiritu. Ito po'y hahamuin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 4, simula talatang 5 hanggang 26, at lulundag tayo sa talatang 39 hanggang 42. John chapter 4 verses 5 to 25, verses 5 to 26, lulundag tayo sa verse 39 hanggang 42. Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 4, simula talatang 5 hanggang 26, at tayo lulundag sa talatang 39 hanggang 42. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you are no husband. The fact is, you have 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet.
Our fathers worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth." The woman said, "I know that Messiah, called Christ, is coming. When He comes, He will explain everything to us." Then Jesus declared, "I who speak to you am He." Many of the Samaritans from that town believed in Him because of the woman's testimony. "He told me everything I ever did." So when the Samaritans came to Him, they urged Him to stay with them. And He stayed 2 days. And because of His words, many more became believers. They said to the woman, We no longer believe just because of what you said. Now we have heard from ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world. Palakpak waresma sa ating buhay na Diyos. Dumating siya sa bayan doon na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari ba akong makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin. Marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming dinunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan niyo po ko ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." Wika ni Jesus, "Wala po akong asawa," anang babae. "Tama ang sinabi mong wala kang asawa," tugon ni Jesus, "sapagkat 5 na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, sawari ko'y propeta kayo.
Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy mo." Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalatayang nang nakapakinig, nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Palakpak Kwaresma sa ating buhay na Diyos. Sige po, maaari na po kayong maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. At alam po si Brother Jojo Bato ay nag-picture din na mga nagtotok dito sa mga prayer meeting. Kaya pag ako naman ang pinipicturean niya, sabi ko sa kanya, iano mo na lang sa messenger. Amen. Anyways, isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. At pinagpalang gabi, araw, tanghali ang bati ko sa inyo. Saan man ako kayo nandoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo lahat. Palakpak Kwaresma sa ating buhay na Diyos. Before I begin to speak this message from God, isama rin natin sa ating dasal ang ating mga kapatid na nasa Middle East na kasalukuyan ding nagaganap pa rin ang ganong klaseng digmaan. At balita o may isa nating kababayan na nasawi dahil sa digmaan, no? Malamang yung pong digmaan na nangyayari doon sa Middle East ay tila baga God's wake up call sa bawat isa. At bilang tugon at himala na gagawin ng Panginoon nating Diyos doon sa Middle East dahil sa mga nangyayari sa paligid, ang tanging hiling natin sa ating Diyos na magkaisa at matigil ang anumang klaseng karahasan at digmaan doon sa gitnang silangan
particularly sa bansang Iran. Amen. At nawa yung mga nagpasimuno ng gerang yan, naway hipuin ng mapaghimalang kamay ng Diyos at nawa ay muling magkaisa ang bawat bansang winasak ng panahon dahil sa matitinding digmaan at di pagkakaunawa. Amen. Palakpak Kwaresma sa ating buhay na Diyos. So now, sa ating ulo ng makalangit na balita para sa 3 linggo ng Kwaresma, I just call this message from empty to overflowing. Mula sa wala hanggang sa punong pag-apaw na pagdaloy. Sa Ebanghelyong ating natunghayan, nakipagtagpo si Jesus sa babaeng Samaritana doon sa balon ni Jacob. Siya'y tumawid sa mga hadlang ng kultura at relihiyon upang siya ay maabot. Amen. At ipinapakita ng kwentong ito kung paano nakakatagpo ng tubig na buhay ang isang uhaw na kaluluwa. Amen? Amen. Amen. Naalala ko, huling talk ko dito sa GHQ, July 13 last year. 1 week and 1 day bago tuluyang na maalam ang aking ama na isa sa mga elder disciples, no? Napakasigasig ang aking binahagi patungkol sa mga nakalipas na mensahe. At nakakalungkot man lamang, after a week at isang araw, hapon ng July 22 last year, nataong hindi ako nakaten ng gawain sa Ambel dahil dahil bahain ng Parañaque during that time, ay dumating sa amin ng isang napakasaklap na balita, no? Pakarating sa amin na umuwi na tuluyan ng lumisan sa daigdig na ito si Brother Resurrection Rex America in the Philippines. Alam nyo, nung malaman kong wala na ang father ko, abay napaluhod ako, halos mangyak-ngyak. Alam nyo, ang iniyakan ko, hindi yung sakit ng pagkawala. Tanungin nyo ko na malakas, ano yon? Ang humiling sa Panginoon na ang inyong lingkod ay patatagin sa kalagitnaan ng kalungkutan at sakit ng pagkawala. Alam niyo po, pagdating namin doon sa Premier Medical Center doon sa Parañaque, dapat tinignan namin yung kanyang bangkay nakasigid sa bag. Mantakin mo pati walang buhay na katawan, pinagkasya sa isang malaking bag. Aba,
ng siniperan, ng siniperan pabukas, at tinignan namin, aba, nakalagay nga sa isang printed na bond paper, nakalagay, Resurrection D. America, born December 1, 1955. Died July 22, 2025. Age, 65. Time of death, 3:40 p.m. Alam nyo, tinignan ko yung bangkay ng father ko. Aba, parang natutulog lang. Kanya lang, hindi pa na-imbalsa mo. Amen. Mga doktor na yon, hindi malaman kung ano nagiging cause of death. No? Mabuti na lamang at ginamit ng Diyos ang medical legal ng Parañaque. At ang naging cause of death ng father ko is myocardial infarction. Sabi ko, kaya pala yan ang naging cause of death. Amen? Pero, nung huling purol doon sa St. Peter Chapel sa may Parañaque, ang dami mga binabahagi, mga masasayang alaala. Ang iba medyo seryoso, naging emosyon. Iba sa amin, natutuwa na lang, o hindi dinadaan sa emosyon. Pero ako, nung binigyan ko ng aking pagbabahagir about sa father ko, dinaan ko pa sa DNBN. #DNBN. Di nyo ba naitatanong? Hallelujah. Bago matapos ang aking paglalakbay, no? Ika nga ng awit, sa aming paglalakbay sa buhay, tulad ng buhay. Amen? Whether you like it or not, nung araw na ihatid namin ang kanyang labi sa kanyang huling hantungan sa Heritage Park, alam nyo, hindi ako nakapaniwala. Buong tapat pa chapters during that time, last year, nag-full force pa. Amen? Lahat sila nag-full force. Para para makiisa sa paghatid sa huling hantungan ni Brother Rex. No? Alam yun. Habang binibidyohan ko, pinipigilan ko umiyak. Bakit kamo? Alam nyo, sabi ng Lord sa akin, anak, hindi mo dapat ikalungkot ang pamamaalam ng iyong ama sa daigdig. Sapagkat siya'y kapiling ko doon sa paraiso. Palakpak Kwaresma sa ating buhay na Diyos. Yung iba may matunog na palakpak. Anyways, let's go back to this topic. Ang aking tanong, mga kapatid sa pananampalataya, paano binabago ni Jesus ang isang nauuhaw na kaluluwa? How does Jesus transform a spiritual thirst? Or the thirsty soul? Una sa lahat, higit sa lahat, ang unang bagay na dapat nating tandaan upang baguhin ni Jesus, upang baguhin ni Jesus ang isang nauuhaw na kaluluwa ay ito. Tayo'y hinahanap ni Jesus kung saan tayo. Jesus meet us where we are.
Where am I found it? It's found in John chapter 4, verse 7. Jesus said to her, "Give me a drink." Sinabi ni Jesus, when the Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Sa madaling wika, Jesus initiated the conversational and meet her in her daily routine. Mismong si Jesus ang unang lumapit at nakipag-usap sa babaeng Samaritana sa gitna ng kanyang pang-araw-araw na gawain. So imagine ninyo, kadadating lang ng babaeng Samaritana na may dalang banga patungo sa Jacob's Well para umigib. Aba, biglang may nagsabi ng taong nakaupo sa malong yun, at yan ay si Jesus, "Pwede bang makiinom? Maaari bang makiinom?" Sa madaling wika, Christ initiated the conversation and meet that woman in her daily routine. Amen? At ano ba ang sabi ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma? Romans chapter 5 verse 8. Ganito ang sinabi ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi dito, "But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us." Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen? So, Jesus met us even in our brokenness. Nilapitan tayo ni Jesus kahit tayo ay makasalanan pa. Amen? Hindi lahat ng tao sa balat ng lupa perpekto. Lahat ho tayo ay mga makasalanan. Whether you like it or not. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship, whether you like it or not. Hindi lahat ng tao perpekto. Lahat tayo mga makasalanan. Anong tugon ng iyong katabi? Palakpak Kwaresma sa ating buhay ng Diyos. Sabi na nga ba sinabi na ang palakpak Kwaresma. So yan ang unang bagay na dapat tandaan. Jesus meet us wherever we are. Where we are. Parang kanta ni Josh Groban, "Fly me up to where you are, beyond the distant star. I wish upon tonight to see you smile. A breath away is not far to where you are." Amen?
God meets us where we are. Kahit saan tayo nandito, kahit saan lupalop ng daigdig, hinahanap tayo ng Panginoong Jesus. Amen? Now, the second thing is Jesus reveals our true thirst. Inihahayag ng Panginoong Yesus ang tunay nating kauhawan. Amen? Where am I found it? Tingnan natin ang Ebanghelyong ating natunghayan. John chapter 4, verse 13 and 14. Itong sabi, rito, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Amen. Amen. Only Jesus can satisfy our spiritual thirst. Amen po ba? Only Jesus can satisfy our spiritual thirst. Tanging si Jesus lamang ang makakapuno ng ating uhaw na espiritu. Amen? Pagkaya ng isang worship song, lalo na kapag 7 palabras, "Kinauuhawan taka, aking Panginoon, hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw." Amen? Only Jesus can satisfy our spiritual thirst. Ang liwanag na sinabi ni Kristo, ang umiinom ng tubig na iyon ay muling mauuhaw. Ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay niya, sabi ni Jesus, ay hindi na muling mauuhaw. Palakpak Kwaresma sa ating buhay na Diyos. According to the book of Prophet Jeremiah, Jeremias Kabanatang 2, talatang 13, sabi dito, "Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinaligdan nila akong bukal ng tunay na buhay, at humukay sila ng sariling balon, mga balong walang maibibigay na tubig." Hindi kayang punan ng mundo ang uhaw ng ating kaluluwa. Tanging si Jesus lang ang makapupuno ng ating espiritual na kauhawan. Nasusundan niyo po? Palakpak Kwaresma sa ating buhay na Diyos.
Kahit bungkalin pa ng Manila Water, kahit bungkalin pa ng kung ano-anong kumpanya ng water confessioners, di kayang punan ang ating spiritual na kauhawan. Ngunit pupunuan ng Panginoong Yesus ang ating espiritu uhaw. Amen? At yun ay ang tubig na nagbibigay buhay. Palakpak Kwaresma sa ating buhay na Diyos. Aray ko, may nagpalakpak ng matunog kahit alam ng Kwaresma ay. Hallelujah. And the third thing is this. Jesus turns a sinner into a witness. Ginagawa ni Jesus ang makasalanan na maging saksi. Ginagawa ni Jesus ang makasalanan na maging saksi. Jesus turns a sinner into a witness. According to John chapter 4, verse 28 and 29. Sabi dito, then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ?" Iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Imagine, itong babaeng Samaritana na nag-iwan ng banga doon sa paanan ng Jacob's well, bumalik doon sa kanyang pinanggalingan at sinabi niya sa mga taga roon, sa mga taga Samaria, abay mga kababayan, natagpuan ko na ang taong naghayag sa akin ng lahat ng ginawa ko. Abay, siya na kaya ang Kristo. Hallelujah. At ano pa ang sabi ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto? Ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Amen? Lahat ng lumang buhay mo, tinanggal na. Sa pataning wika, yung lumang buhay mo, noong panahon wala ka pa kay Kristo, temple na. Tanungin niyo ko ng malakas, bakit kamo? Dahil sa dakilang pag-ibig ni Kristo Jesus. Palakpak Kwaresma sa ating Panginoon. Sabi na nga ba eh. Kaya lang, mag-aalas 7 na, kaya tayo na kayo. Bilang pangwakas ng mensahe, ang babaeng Samaritana ay dumating na walang laman, ngunit umalis
na umaapaw. Hanggang ngayon ay iniaalok pa rin ni Jesus ang tubig na nagbibigay buhay. At kaya lumapit tayo sa Kanya at tayo ay mabago. Kaya sa oras na ito, itaas natin ang ating kamay. Pikit ang inyong mga mata. Iyoko ang inyong mga ulo. At bilang simpleng dasal, hilingin natin sa Panginoon na sa puso natin, nais natin na awitan siya. Sa puso ko, nais kong awitan mo. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka. Upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa'yo'y sumama. Sa puso ko, nais kong awitan ka. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka. Aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais ko sa'yo'y sumama. Hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap-hanap ka ng bigang na buhay ko. Hanggang sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo, ang kabanalan mo, siyang hinahanap ko. Sa puso ko, nais kong awitan mo. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka. Upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais ko sa'yo'y sumama. Uhaw na puso ko, hanap-hanap ka ng bigang na buhay ko. Hanggang sa araw-araw ay maranasan mo ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang hinahanap ko. Hanap-hanap ka ng bigang na buhay ko. Hanggang sa araw-araw ay maranasan mo ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang hinahanap ko. Ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang hinahanap ko. Ang presensya mo, ang presensya mo, ang kabanalan
Diyos sa mga makapangyarihan, dumudulog kami sa iyo ng may kababaang loob. Patawad po kung kami ay may mga pagkakamali at pagkukulang na gawa sa isip, salita at sa gawa. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming binigyan ng lakas upang maihayag ang iyong dakilang kapanalan at kabutihan sa bawat isa. Patuloy mong pagpalain ang lahat na nandito sa taong ito. Kasama namin dinadalangin ang aming mga kapatid na nasa gitnang silangan, na kasalukuyang nakaranas ng matitinding digmaan na naganap. Nawa sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay, naway mawakas na ang mga kaguluhan at digmaang nagaganap sa bansang iyon. At nawa gawing payapa nang walang anumang pagdanak ng dugo. Kaya din po, Panginoon, itinataas namin na abutin ng iyong mapagpagaling na kamay ang aming mga kapatid na nasa malinang karamdaman. Do your miracle, Lord, to those in the hospital, most especially Brother Arnel Milano. Do your miracle into his life, O Lord. Kaya sa mga oras na ito, O Diyos, samot na langin ko na lahat na nandirito at nagkakatipon, patuloy niyo pong paghimalaan ang bawat isa na nandito sa chapel na ito. Pagpalain mo po ang mga nagtaguyod ng gawain ito ng El Shaddai dito sa dakong ito, simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama mga awit, manunugtog, at ang mga nagsusuporta sa gawain mo. Sila ay inyo pong pagpalain lubos. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya, papapala at tuwi-tuwi sa ngalan mo, Jesus. Everybody say Amen. Taas ang inyong mga daladalahan, including your prayer requests at ang inyong mga nais basbasan ng ating buhay na Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos sa mga makapangyarihan, narito pagbasbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at ang mga bagay na kanilang itinataas o Lord, inyo pong gamitin bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya papapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa mating papel, ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ng kanilang mga alay handog, ibalik sa kanila ng husuntakal, siksik, liglig, at umaapaw. At sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang ibang lakas at ibang sigla na galing sa iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot na langin kaysa ng panambitang panalangin ng aming inabiriheng si Maria, Our Lady of Lords, at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong buktong anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo Diyos,
magpasa walang hanggan. All together say Amen. All together say Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. God bless you. Jesus loves you. Holy Spirit strengthens you. Pagpalain naman kayo ng buhay na Diyos. To the